Anong Davao, di ba? I was here and then I flew back to Manila and then I went to Davao to meet with my alma Ruby. So we did a lecture there. And so therefore, in our school and setting, we have a new product. But the new product is still sampling right now. So doon, swerte sila, nabigyan sila ng mga sample. Sayang. Di ba ito? Hindi, isa lang ako Walang sample. The product is external, but it contains apple stem cell. So you just put it here, Topical. you put it here. Tatanggalin niya lahat ng nararamdaman mo. These are designed for patients who cannot tolerate putting in the... Kasi meron akong kasama, o comatose, gano'n na kayang GT, so ipapayag nila sa kanila. Hindi, kung saan yung mga may mga lakit ka, mga bukol-bukol pa yun. Butunawin eh. But that's it's going to be out in the marketplace in February. So they're processing the CR, cosmetic registration, because it's external. Pero grabe ka-effective ha, pag masyadong makate, ikaw mo lang kamuta. Parang siya rub, Doc. Parang siya rub. Parang rub. We call it the magic cream. Magic cream. Maliit. Maliit na yung plastic at tulad yung business. So yung one to use na parang thing. Kaya kung napakita kasi ako lang, Ma'am Tess, mahigit kayo sa akin. Lahat Siya lang ang meron. Kung ba pwedeng masample, Doc? Ako lang ang meron. Masample, Doc, dito. Doc, masakit braso ko. Masakit ulo ko. Masakit likod ko. Masakit. Kahit si Country Stackers wala. Kahit si ano, si Abby ba? Sa magazine, ayan, Primado ni C. Ito yung si founder. Ito binibigay kahit kanino ha. Pero pinapakita ko na dito sa mga medical doctors like Mike. Ito pakita, hindi ipapakita. Nag-transfer mo na sa Gcash, Doc? Ayun yung grupo ka sa Ay, tapos. Nag-transfer ko sa video. And then, Gcash mo sa akin. Hindi ako video. ito na yun, 80 countries, 322,000 registered members, you have 36 active companies stocks around the world. Ito yung mga countries na 80. And then ito yung projection niya. By 2028 or 2026, nasa NASDAQ na tayo. NASDAQ, Stock Exchange ng New York. Yun ang target nila. Yeah. Kaya if you don't want to follow us, you don't want to be part with us, gusto natin manatili na sa traditional business, hello, come to think about it now. Kung ngayon ka nag-booking sa 2024, nasaan ka? Nandito ka. So, bakit ka ba doon? Kung saan ka gusto mo? Wow, malapit na! Saan ang pwede ka? Okay? Ganyan ang direksyon ni Lebobit Group. Ayan siya. Kaya hindi siya basta. Sabi nga niya sa akin, we only give you this copy. We only give this copy to people who are really special. Ayaw. Sabi nga na, Andy, Hindi ka special, no? si bakit wala akong ganyan. Sabi niya, yun na, Dr. Jojo. Siya. Oo. Isa talaga. Ano sabi? Yun na, Dr. Jojo. Kami online ba yan, copy? Wala. They're not distributing this one. Sabi niya, if you wanted to sit down with somebody who wants to be a country stylist, kaya yung, alam ko kung ang ka, kung si Gina ba? Pag si Ma, baka gusto niyo mag-country stylist ako po? Ba? Maganda ba? Kaya kung ang iisip nila dito, is parang may bubig. Hirap mo, picture lang yung natin. Ikaraw lang naman yan. Picture kami ko na. Nakita namin yun. Ako lang pa. Kasi nakita namin. You're not supposed Doc, hindi pwede picture lang. Gagawa na lang ng liar. Picture ako mamaya. I think I will Wala tayo may kopya. Ano, do you want to go with us on January sa head office? Yeah. Sa Malaysia? Very good.
Sagot mo daw? 40 po na slot ang prepare namin. Wow! 40 slots. Hindi naman pa na to. January 2024? Ano requirement? Ang unang requirements ko, sino yung mag 1.5, meron siyang 2 slots going to Malaysia for free. For free. Sino yung mag 1.5? Kaya ako kasi Nakalimutan nyo, meron siyang nasa, Nutrition. Nutritional. ang tawag talaga sa akin, nutritional immunologists. So we study nutrition even further. Siguro if I would say 4 steps ahead than nutritionists. Mas mahaba-haba ng konti. Ang pinag-usapan namin sa nutrition is that one or that nutrition that affects the immune system function. Yun ang pinag-aralan namin. And it's very important that you need to know why si Doc Joe is very confident. Kahit sino man doktor ang kaharap ko, confident ako na isalaysay ang stemology or stem cell study because this is part of the immune system. Okay? Part na siya ng tinatawag namin adaptive immune system. C is stemology. Because in general sense, stem cells are responsible for ilang letter R na yun? Letter R? 5. Ano yun? Regeneration? Restore? Replace? Regenerate. 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 Repair. Repair. Okay. So yun yung 5 R. So yun yung ginagawa ni stem cell bilang part of the immune system. So there is a specific area where the stem cell is not as aggressive in terms of war. Hindi sila ganun. Yun yung role played by the rest of the immune cells. Ano yung iba pang immune cells? May kakilala kayo? Wala. Ano ba? Sino yung best doctor ng katawan mo? Immune system. Yun ang best doctor. Okay? And this best doctor in your body, the immune system, has a certain organs na nakalocate inside the body. Ang sabi natin pag nag-demo si Dr. Joe, si stem cell is designated in all organs in the body. Yes. May mga stem cells ang bawat organs ng ating katawan. Okay? For the purpose of 5 R's. But if you look at it, itong immune cells as a whole, they are also located in certain organs in the body. Hindi lahat ng organs mayroong immune cells. So, ang major organs of the immune cells are bone marrow. Bone marrow. Where's the bone marrow here? Sa buto. O, pero ang pinaka-usual na dinitay mo ng mga doktor, saan yun? Pag kumuha na sample ng bone marrow, saan naging ka? Para sa pipig bone, sila kinuha. Inihigop nila yun doon. Ay, na-try mo? Yun ang father. Yun ang father ko kasi masakit so. My best friend kasi suffered from bone marrow cancer. And then pag kumuha ng sample talagang pumapasok doon sa buto. Parang talaga I was there assisting him kasi best friend ko yun. Parang ganito pala talaga kasakit kasi nakita ko yung patient release. Then may anesthesia talaga mararamdaman pa rin. Yes. Yes. Kaya pala yung mga may sakit sa bone marrow. So bone marrow. The bone marrow is responsible for that one. Kasi dalawa ang major cells na immune cells. Dalawa. Ano yun? B cells. The other one is T cells. Pag narinig nyo yan, si B cells are produced in the bone marrow. Yung T cells are trained in the thymus. Ulitin ko lang, hindi ko mag-confuse. Ang lahat ng immune cells, in general sense, lahat ng blood cells are produced where? Bone marrow. Doon sila napuproduce. Okay? Ngayon,
Pag na-produce na si immune cells, generally are the white blood cells. Okay, huwag mo na natin i-complicate ha. Generally white blood cells. So meron silang iba-ibang klase, pero ang pinaka-major warriors are the B cells, and the other one is the T cells. Pag na-produce si B cells, yung ibang B cells na pupunta or pinapapunta sa thymus, saan nandito ang thymus? Doon sila train para magiging T cells. Ang big muna, no? Yes, pupunta siya sa T cells, sa thymus. Doon sila iti-train. Bakit sila iti-train doon? Because in a certain war, there must be a group of cells that are into what tinatawag natin intel. Intel. Yun yung role na piniplay ni Duterte ni Sara sa LCAC. Diba? Inilalabanan nila yung supposedly terrorism. Pero it seems that they're not anymore parang in one specific direction with the president. Kasi welcome na ni Bongbong ang lahat ng parang sinusuportahan niya ngayon. Kaya nag-aapila si Sara na hindi, iba talaga, meron talagang terorista. Kahit anong gawin mo, meron talagang mag-destabilize. It's the same thing as the body. Meron nag-destabilize dyan. However, the body tells you that it is already what? It is already what? Structured. Naka-structure na siya. When there is an incoming attack of foreign invaders, naka-structure na lahat ng kanilang pinagawin ng training programs. So itong mga advance na kailangan, nasa time mo sila lahat. So paglabas nila dyan, pag-graduated, they become T-cells that will play a very important role in the, what we call, mga grabe na mga complicated sicknesses, including cancer diseases. Dito mo makikita ang tinatawag namin mga the kiss of death. Alam niyo yun, di ba? Di ba, Dok? Natural killer cells ang tawag namin dyan. Ibig sabihin, these natural killer cells, once they graduated in the thymus, they are all designed to actually kill cancer cells. In what way they kill the cancer? They go closer to the cancer, lalapit sila sa cancer, and then they deliver the kiss of death. Halikan na ang cancer. Pag nagtagpi na yun, halikan nila, pag alis nila, unti-unti sasabog yung cancer cells. And that's the kiss of death. And the faster they can get out from that place, the faster they can be saved. Pero kung mahina sila, kumpiyansa, kasama sila sa sabog. You get that? Galing talaga ni Lord. Sobra. Sobra. Yun yung isang role ng mga T-cells. But there are other T-cells that does other things na hindi natin alam. Kanya? So yung ibang grupo nila, yun yung mga stem cells. Doon sa tinatawag ng adaptive immune response or adaptive immune system, ang mga stem cells. Kasi they will help in the repair, they will also do restoration, they also do restorations, they also do regenerations. Pero ang pinaka-importante yung ginagawa ng stem cell is yung replace. Paano na? Yes. Kaya there's someone who can discuss it as clear as possible. It's going to be an immunologist. No one can discuss it further. Kung meron man, siguro they're taking other considerations na mag-study. Diba? Gusto na mag-study, o di, huwag nila sabihin ang term na mag-research kasi magluluto rin sila ng immunology. Kaya diba, kinukurin ko tayo, please do not use the word. Nag-research din ako doon. Kung nag-research, nag-doctorate yan eh. Bakit hindi ka nag-research? Baka nag-review of related literature na lang. Diba, ginagano mo na sa Google eh. Google University, YouTube University. Hindi yan research o review. Pag-research yan, you need to go what? Collection of data. And the most important there is what analysis of the data that you have collected. Ano ginamit mo to measure that? Yeah. Na you are accurate about it. Yeah, correct. Doon na ang sinatawag namin statistical data and the mathematical formula that you use. Formula para ma-measure. Yan ang nagre-research. Pero kung wala kang ginagawa ganyan, hindi ka nag-research din. Google ka lang ito. Hindi rin kita mo na maliit ah. Kung pinaklaro ko na sa'yo, nag-marites ka lang. Mas grabe pa yan. Tama hindi. Pero kung lahat na sinusulat nyo, it will guide you on the way na. Hindi pala ito yung sabihin mo. Based on what Dr. John said. Yeah. It's an or ni Dr. It ganito pala yan. Pag sila, ano ba si Dr. John? Si Dr. John is an immunologist.
Kaya alam na, dahil si stem cell pala, ang pala yun sa immune system. Nandito na. Klaro na. So ngayon, pag ang ating specialization is nutritional immunology, okay, si proper nutrition, kailangan mo ma-define. And this is the standard where you can actually use so that you'll be able to have a so-called concrete na confidence para sabihin mo, ito yung product na aking i-endorse. Ito yung product na aking inumin. Dahil meron kang standard ng proper nutrition. Ano yung proper nutrition? Di ba kanina, proper stress management, dalawa pala yun. Pag proper exercise, ang rest pala is REM, ang exercise pala is deep breathing. So pag proper nutrition, ano yung adaming nutrition eh? Sabi ng isa kong kasama, nutritionist. Ano yung proper nutrition? Complete. Di ba? Complete meal. Oh, complete meal daw. Ano proper nutrition? Ano daw? Keto diet. Mga ganyan. May mga times na ginagamit sa proper nutrition. Ano yun? What is proper nutrition? Ano sabihin? Ang proper nutrition. Ano yun? Balance tayo. Yun na, balanced diet. What is a balanced diet? Yung mga Douglas na. Go. I was talking about mga dietitian, nutritionist. Sabi sa labo ko yung that time. That was Bro. 15 years ago. Nung naibata ko, sabi ng presidente, hindi si Doc Cho. Doktor. So, MD. Ang nasa isip na MD. Then I will be talking to the nutritionists and dietitians. More than 100 of them. Sa isang province. Talaga may lumapit talaga sa akin sabi, excuse me po, you're a nurse. You're a medical doctor. Every day, you meet a nutrition doctor. Kasi it's very awkward to be listening to a lecturer who will be discussing on nutrition because they are nutritionists and dietitians. So dapat na talaga yung magbibigay ng orientation is a nutritionist. Mayroong guest no? Ay, may mga So, sabi ko sa kanya, nutritional immunologist po ako. So, ano ba? Kasi hindi pinaklaro ko yung sabi ko, mahirap din kasi, pero sige na, tayo mo lang naman, umpisa ako mag-lecture bago tayo mag-uusap. Para makita mo. So, standard dito sa proper nutrition, sabi ni Montes, go, grow, and grow. Ang sabi naman namin, panahon ni Kokong-Kokong yan. Ano ka? Parang pinupin ko ako Yan yung turo na elementary kami. Mabuti si Montes kasi talagang nalaman or na-remember niya na yun ang din sinasabi nung kami ay elementary na pala. Kayo, ano din? Diba? 3 food groups talaga yan. And then, ang iba ng dog sabi, food, geography. Ano yung nasa baba? Sige daw. Ano yung nasa baba din? Bago maakyat sa taas. Gulay, yes. Ha? Ano nasa baba? Vegetables. Yun. Bago umakyat sa taas. So, gano'n pa rin ang guidelines niya. It's still go, grow, and grow pa rin. So, pag go, ano yun? Pag go, ano yun? Waiting. Hindi, hindi na yun. Tingnan mo ha. Hindi. Pero pag nag-lecture ka sa Libubin, para ka kung sino pag nag-lecture. Pero pag tinatanong ka na, ayun na, nag-iwalay na yung utak mo, ano yung sasabihin mo ito. Katulad yan ngayon, ano yung go? Go is, absent ka talaga na tayo. Dito Na mayabas tayo na tayo. Sabi na bigyan tayo ng classes tayo. Sabi na klase ng pati classes tayo. Saan tayo? Basta, mamitas tayo ng mga salitas. Ano yung mga salitas? Ano yung mga salitas? Ganun kami nagkakak-classes dahil sa mga salitas na lintik na mga salitas na yan. So go, ano yan? Carbohydrates. Carbohydrates.
There are two general types of carbohydrates. Ano naman yun? Anong ibang term pala ng carbohydrates? Ano yun? Energy. Di ba si Coke? Ano yun? Di ba? Sa kanin. Di ba ito ay carbohydrates? Carbo, di ba? Pero meron iba siyang alam natin. Another term. Sugar. Para at least hindi kayo malilito. Kasi pagdating kasi sa unahan, malilito kayo eh. Sinulasan ay masarap. Matamis. O yan na. Maliliit na ngayon siya sa sugar. I am diabetic. My doctor told me to shun away with anything that is sweet. So, including medicine plus. So, kailangan mo maintindihan anong klaseng sugar ang nandiyan dyan. Because there are two types of sugar, basically. Dalawa, ano yun? Complex at simple. Ano yung simple? Sugar, ano yun? Yung lahat na nasa table sugar, ma-brown man yan, ma-white man yan, these are all simple sugar. Maliban na sa mascubado. Do you follow? Do you follow? Simple sugar yan. And then, the other one is complex sugar. Ang problema, hindi nga natin yan field of expertise, kaya nalilitahan tayo na mga expert. At nalilitahan tayo ng ibang doktor na nag-reseta sa atin na kahit sila mismo, hindi din naman talaga nila alam. Okay? Bakit? Meron terminology kasi nagamit natin. Ito, simple sugar. Ano yan? Mono. Saccharides. Sorry. I remember. This one is poly. Saccharides. Ayaw. Naalala ko na. Listen ha. Listen. Oh my You God. are a diabetic patient, which would be recommended to you to take, especially if this is what we call carbohydrates. Is it a simple sugar or a complex sugar? Anong inirecommend sa'yo? Pag diabetic ka? Complex ang inirecommend sa'yo. Bakit ka? Bakit complex? Energy. Ha? Kasi ito kasi simple sugar will turn into its simplest form called glucose. Ito naman is a combination of maraming glucose. Kaya na siyang polysaccharide. Kaya pa, i-translate mo yan para maintindihan mo talaga. Tukso ka nalilito ako. Sige, i-translate natin. Yung rice, white rice, simple sugar yun. It will turn out to be a simple sugar. Ang katapat niya ano? Ano katapat niya? Lahat ng root crops. Root crops. Ano yung root crops? Kamote. Okay, alam natin. Kamote, ano pa? Potato. Carla. Ano ba tawag niyo dyan? Gabi. Patatas, gabi. Kung kapareho siyang rice, yung unpolished rice, mga black rice, yun, mga complex yun. Because it will take further time for the body to break it down into simple sugar. And when we talk of blood sugar level, ang mini-measure is ang simple sugar, meaning glucose. Natindihan nyo? Glucose. Ang problema, masyadong excited ang mundong ibabaw para sabihin, hindi ako pwede uminom ng Miracell Plus. Bakit? Matamis. Bakit? Anong klaseng sugar ba yan? Simple sugar. Hindi. It's a what? Ano yan? Fructose. Ano yun? Dalawang molecules of glucose. Now, if you talk about problem ng sugar level below, hindi problema si fructose, especially if it is natural. If it is organic. Oh. Di ba yung sabi ni ate, yung physicist natin, na kapag it is organic, it is not an issue when it comes to simple sugar. Yun ang sabi ng physicist. Na sino yung professor yun? Si Ma'am, ano, Luz Bibig. Nasaan sa mga gusto yung gamit? Mamaya.
Ahabol sila? That's good. Okay. Pwede tindihan na kayo dito. Meron pang sugar na alam natin. Ano yun? Magic sugar. Wala na tayo pagkaalam dyan. May pagkaalam tayo dyan, sir. Pero alam natin yan. Na yan ay hindi maganda. Hindi talaga siya recommended. Pag sinabi ko talaga natural sugar, merong isa maganda. Yung stevia. This is a plant sugar. Yes. Sweet din yan, di ba? Hindi mo na alam yun? Alam mo yung prutas na sobrang bilog na parang pulo, na parang bola. Ano yung tawag na doon? Passion ba yan? Passion fruit? Yung passion. Pag pinasis, miracle fruit na yan. Pag pinasis mo yun ng tama, matamis yan. Sobrang tamis. Pakuluan daw ata yun. Yes po, makuluan. Ano mo diba? Pakuluan. Kalapas. At then pag napulo na yan, pag ginano mo yung napulo, matamis talaga siya. Yung miracle fruit na tawag siya. Yun. So, when it comes to the issues on the sugar, ayusin nila yung pagkasabi. Bakit? Ang dami-dami pa dyan na pinili nila, lalo na katulad nito, yung sa mother. Ano yun? Di ba that's the milk? Ano meron doon? Maliban sa proteina. Lactose. It's still sugar, right? Do you get me? So, ang dami pa niya na hindi mo pwede i-conclude na ito ay masama. Pero ang pinakaklarong explanation, matamis yan, hindi ka nakakasama sa aking diabetes. Hindi po, kasi pag ito pag sugar, ito po yung siya. It's a fruit sugar. And if it is organic, there's no way for you to conclude that it is bad for diabetes. Pag sinabi naman ng kausap mo, ay, meron talagang bad, o mag-usap na kayo ng joke para magkaintindihan niya. Ganun siya. Para ma-explain ko sa kanila forever. Pero kung kaya mo i-support, pwede mo sabihin na kasi ganito yan, fructose are 2 molecules of glucose. And in order for you to separate that molecule, you need a certain breakdown mechanism na gagawin ng katawan para mag-iwalay siya dalawang glucose siya. Kasi ang sinatatakot nila, bakit daw madadagdagan yung number of sugar level mo? Hindi. The structure as a fructose, it is a fructose itself. Hindi siya magiging mag-breakdown unless meron kang mechanism na gagawin para i-separate mo yung dalawang glucose na yan. Dito, hindi kami masyadong madaling magkaintindihan ng ibang ito. Kasi mag-i-insist sila, gumagawin sila. Sabi dito, anong process na gagamitin mo para ma-breakdown mo siya? Paano mo siya i-process ng pag-breakdown? Yun lang. Nalilink kasi ang mga prutas na matatamis sa pagtaas ng sugar level. Ganun ba yan? Yung mga grapes, mga berries. Mga berries na papataas na talaga yung mga sugar level. Ang sinasabi sa nila, talaga mas matalino ka pa sa katawan mo. Dahil yung katawan mo has all sorts of active ingredients, active enzymes, active nutrients to neutralize everything unless otherwise genetically there's a problem with the functions of the cells found in the body. Ganun yun. Pero totoo naman yun, yung sinasabi nila. Kaya lang, meron din na kayong taong kumain ng isang bandihanong orange at nag-overdose. Meron din na kayo. Di ba walang Lanzones? Di ba? May Lanzones Festival noong October sa Camiguin Island. Doon ang pinakamasarap na Lanzones. Kakain ka ng 2 kilo, ikaw na magbubos. Wala nang mangyayari na overdose. Sasaktan siya. Of course, ganun lang. Mangga. Sobrang init mo ng mangga. Yung talagang green na maas-masin. Mapuputla ka na ng ganyan. Hindi ka mag-overdose. Na talagang dadalhin ka ng ambulance. Kasi hindi mo kaya sa sugar possible. Pero tataas sugar mo. Pero posible. Pero it will never cause you to really go into what we call mga atake. Wala. Diabetic ka? How about if you're a diabetic patient and then you eat too much? Because you already knew that you're diabetic, why would you eat things beyond the normal? Pero katulad nyo, hindi kayo diabetic. Ano ba, hindi kayo diabetic? Hindi mo pwedeng i-link siya na gano'n. Nasabihin mo, yun kasi pag-inom muna o pagkain mo yung prutas, ayan, tumataas mo yung sugar. It's already a wrong motion. Okay.
Pero yun na nga, dahil punta ka naman sa kanila, ibig sabihin yun, allowing them to define your health. Diba? Sila ilalaw mo, ikaw hindi ka nagsisik ng other point of view or opinion. Kaya we give it to the nutritionist. By nutritionist mo dahil siya na gumagawa ng pagkain mo. Sa amin po, sa field of nutritional technology, ang rules po na amin po binahawakan, if you can eat everything in moderation, you are okay. Okay. In moderation. Eat everything in moderation. Yes. Meaning to say, when you are used to eating 2 cups, you use 1 cup. When you used to be eating 1 cup and then you have been diagnosed with Lahat na sobra disease, bawal. you do it half cup. Actually, walang bawal. Hindi siya bawal. Wala kang bawal. That's the correct thing. Walang bawal. Nothing But you have is to supposed to be bawal. But you have to be eating in moderation. Especially when you Lahat na are sobra suffering from certain in moderation mo lang. Kaya yung iba, diba? Matchbox of meal lang. Kasi may matchbox. Literal, pasyente ko sa Amerika, kumuha talaga ng matchbox. Minimation, matchbox kasi sinabi mo eh. So matchbox. Kung ano yung tsura ng matchbox, ganun din kalaki kaya ganun. Pero ulit ko sa Nasa mo, o pasyente kasi, walang bawal. Kasi nagtatanong yung mga pasyente, ano yung bawal? Walang bawal. Pag sinabi mo nga ganito, kainin mo lahat ng gusto mo basta. pero meron talaga masabi na doktor, hindi ka talaga pwede sa ganito. Ano? Bawal ang alak. I can agree with you. However, kasi nutritional immunologist, nag-study kami ng herbology, nag-study kami ng agriculture, nag-study kami ng entomology. Ano yung sabihin mo? Entomology, study of insects. Alam namin ang mga insects sa technology. Katulad ng Chinese, Mandarin, Cantonese, alam namin yan sila. In-chip yan sila lahat. Nawala ka dito. I'm just kidding. Mga insekto. What still affect the growth and development of the plants. Napag-uusapan natin. So, kailangan maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin na nag-study kami ng nutritional immunology. Okay? Baka natanda niya, yung check lang. May joke ka. Hindi natutunan. Okay, so, balikan natin. Dapat, you should eat and drink everything in moderation. Ganun na siya. Sa perspective ng nutritional immunologist or immunologist like myself. So, meron na natutunan nito? Meron. Meron na. Kaya huwag niyong iniling talaga at kung meron activity sa inyo, nila sir, kapalisan na. Hindi yan ba delikado sa akin na merong diabetes? Diba? Pag ako ang tinatanong ninyo yan, lalo na pag ito, so pwede ko sa pasyente. Sabi ng pasyente, tinatanong pa ako yan, type 1, type 2. Siyempre, yung iba, hindi naintindihan ano yung ibig sabihin ng type 1. Basta sinabi na nung sa kanila, ganito. So, parang ang nila, yung diabetes mo ganito na lang. Nag-i-inject ka ng insulin or hindi ka nag-i-inject. Umiinom ka lang o hindi. Umiinom ako na, okay. Kasi meron kami tinawag na non-insulin dependent diabetes at saka insulin dependent diabetes. Magkaiba yun. Sa nung magkaiba, yung insulin dependent, they could not live their life without insulin. Pero pag non-insulin, it's optional. Pero diabetic pa rin. Okay? So pag na-cross mo na yan, pag sinabi, hindi naman ako dependent ng insulin. So, ibig sabihin, yung tolerance level mo sa common concept na hindi pwede ang matali sa diabetes, hindi ka dapat mamumblema niyan. Kasi non-insulin ka kasi. Pero pag insulin dependent ka, ayan, pwede natin pag-usapan in the context of simple ba yan or complex ba yan? Para makuha mo, it is a double molecule of glucose, hindi individual molecules. Kasi pag nagkwenta ka kasi ng sugar level, hindi mo pwede kwenta ang fructose, ang pwede kwenta mo glucose.
Nakano ako? Wala kang makikita doon pag ganyan mo ng blood, wala makikita fructose doon. Glucose ang hinahanap. Ibig sabihin, lumulutang yung mga large particles of sugar. Hindi siya nag-a-add up doon sa glucose level. Hindi yan. Halimbawa sa kwarto, para hindi kayo malito. Halimbawa sa kwarto nito, hindi mo pwedeng ipasok dyan yung isang sasakyan, hindi ka kasya sa ano. Hindi ka kasya sa pintuan. Ang pwedeng ipasok mga upuan mo na mesa, kanya. Pwede. Yung mga matutupin mo na bagay, andi dito mo na lang i-construct. Pero sa sakyan, ipasok mo dyan, para ang hirap. Ganun ang sugar. Yung gustong kunin nila, glucose yun. Pero pag sinabi mong iba, complex sugar, hindi nila mamimesure yun. Hindi yung magiging trend sa katawan ng tao. Sa kanila kasi, ay, basta matamis, masama. Gets nila? Naintindihan na? Okay. At again, pag sinabi mong mataas na sugar level, ang kondisyon kasi niya na binabantayan namin, panay ang hili. Di ba? Yun, panay ang uhaw or uhaw palagi. Panay ang gutom, parang walang katapos ang gutom, kahit ka ng kain, hindi ka naman busog. At then ang pinaka kinukonsider talaga ng internal medicine doctor at mga cardiologists is yung tinagurian namin the presence of sugar in the urine. Yun ang isa sa importante. Kasi nagpapahiwatig yan na kung ang sugar level mo, take note ha, ano sa tingin niya kung normal na sugar level? Kasi ano yung sugar level? Glucose level. Normal. Usually, yung engineer niya. Minsan, sila naman yung mahilig mandaw ng ibang doktor. Hindi dapat yan. Dapat sharing. Diba? Minsan kasi nangyayari is whatever is your expertise, lalaman ng iba. At yung paglamang mo, isa lang ang makikita mo. Pero ano? Diba? Yung pagka-greedy mo, pagka-greedy natin, when we're supposed to educate people, ganun siya dapat. Pasasaan din naman yung kinuha mo yung pagiging expert. Para pagkapirahan mo yung bakwa mo. Papalagay natin lahat tayo mukhang pera. Pero dapat naman, maging ibabaw pa rin ang ating values bilang tao. Nananampalataya sa Panginoon. Ganun dapat siya. Napunta sa spiritually. So, naintindihan natin? Yes. Ganun ha. Para meron ka idea, kaya pala ito mga produkto natin. Kaya nga, di ba nakasil talaga yun ha? Nakasil na natural and organic. So someone came to me, Doc Joe, is it okay that I'm going to write Miracell? Plant-based stem cell? Sabi ko, wrong. Wrong. Mali. You change that. Miracell is organic and natural. Do not say it's 100% or plant-based stem cell. Because there's one atom ingredient that is not plant. Ano yun? Ano? Salmon that is coming from the fish. Gets mo? Kaya you have to be very careful with your claim. This is a 100% plant-based stem cell. Bali, hindi siya 100%. Meron na siya kasamang salmon over peptide. You could change your statement. This is 100% organic, natural stem cell. Ganun siya. Sabi ng iba, lalo na pag-SPA, ay hindi pa talaga siya purely black. So, hindi na kami bibili. Gumanon. So, yung meron akong nakaharap talaga na sobrang talino na SDA, who happens to be a surgeon. Surgeon siya, and he practiced as a surgeon outside the country for 28 years. Hindi ka manginginig sa kanya. Manginginig ka kasi alam namin sa set-up ng mga doktor sa ospital ang pinaka-hari-hari ng lahat, surgeon. Hindi ko ba daw? Ito talaga yung sinabi, iba-wala kasi pwede ka nilang i-dissect. Sasabihin na yun na nagkaw sa'yo, scalpel please, wala na. At ang tutulis pa ng mga scalpel na yan. Sobrang taas. Pero sabi niya sa akin,
he is now a surgeon, and then he is a Seventh-day Adventist, and then he said to me, well, if there's one thing that will stop me or from convincing me not to use your product, it's because it's not 100% plant-based essence. Then I told him, well, because that is based on what you have actually perceived as a product na gano'n. Tinanong ko siya, saan ka nang problema sa salmon over peptide? Sabi niya, kasi it's a, fish. Correct. Salmon yan eh. Fish talaga yan. Hindi mo pwedeng lata yan, di ba? Yung salmon. Hindi naman. Sabi sa akin, talaga yung seryoso na tayo dito, napapatawa ka. Sabi ko, masyadong intensyonado. Surgeon ka kasi, immunologist ako. Then sabi ko sa kanya, saan ka naman gano'n, sir? Or doc? Sabi niya, kasi nga, as an SDA, sabi ko, yung salmon na yan, bawal mo talaga yan sa bago. Diba, ang kategory nila kasi sa mga hindi kinakain na fish, yung mga katulad ng crustaceans, squid, ano pa? Shrimps, hito. Pero yung salmon, hindi bawal. Hindi naman bawal. Sabi ko, let us go according to our profession as medical professionals or ako as an immunologist. Ano ang pinakamaganda based on structure na fatty acids? Ano ang pinakamaganda? At saan siya? Sumagot siya. Pinakamaganda, omega. Ano siya? Omega. Diba? Omega? Fish din yun. Dahil sa akin. Tignan mo siya. Kung pag-usapan natin daw, ikaw sumagot na omega, sabi ko sa akin. Ikaw sumagot na omega. Di ba marami omega 3, 6, 9, 12, ganyan? Ikaw nagsagot niya. Saan pinakamaganda ang structure ng lahat ng klase na sinasabi mong omega? Saan? Versus sa omega na nasa plant. Saan? Structure tayo ka, Surgeon A. Sabi sa akin, I'm not familiar with that. Sabi ko, yun ang problema. Kasi yung field of expertise namin, sinabi ko sa inyo, pinag-aralan namin sa nutrition, sa herbology, sa entomology, sa agriculture, pinag-aralan namin chemistry and physics. Sabi niya, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, we study structures of fatty acids, plant source versus animal source. And it came that the rest, let us just say ito, ganito na lang, argument, mag-aaway tayo ng argument, palabasan tayo ng documents. Kung meron 100 doctors na nagsasign, 80% of them said, from different fields of study, different religions, nagsasabi, it is a better omega, it's a better fatty acids and structure ni animal-based or plant, marine-based fish ang structure niya compared sa plant-based na fatty acids. Sabi niya, ganun ba yun? Problema kasi ito, one-sided minsan yung point of view natin. Sabi niya, okay. And then sabi sa akin, ano yan? Wild ba yan? Doon na siya nag-ano, wild ba or culture? Sabi ko, ang inisip mo kasi Laguna de Bay. Pag Laguna de Bay, yung mga karpa dyan, di ba? Talagang culture, talagang binibuhusan mo ng mga feeds. Ibahin mo yung ating salmon overload peptides. Saan talaga yun yan? Alam niyo meron? Meron. Iceland. Iceland. Have you been to Iceland, Doc? Sabi niya, no. Hindi ka pala nakapunta ng Iceland. Virgin pa yan na. Ha? Yes. Wala nga tao dun eh. Kaya the ones that are actually in red. Ano yun? Nandiyan din sa website. Something is a aquamin is the red, dark red, purple colored bacteria. So, kumpleto ka ng set ng mga bacteria that will help you maintain the homeostasis. Ang problema kasi dyan, some people will go further telling you, kami ang pinakamaganda na formulation. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung nag-iisip kayo niya, ano pa kaya ako bilang product consultant ni Miracell or Renovate Philippines? Kung kinoconsider niyo, mas lalo ako. Ang problema, nagmamagaling niya, hindi ko marunong mag-analyze kung anong meron doon. Nakaliwa.
Eh sa atin, naiintindihan natin na ito yung aming considerations why we added that ingredient inside. So nakuha nyo lang, bakit meron si Aquaman dyan at nandyan si AFA. AFS. Alpha lisomyl plus acrylic. Because these bacteria are responsible for what? Balance. Bakit sila, tama, homeostasis. Maliban dyan, in relation to the growth. Kasi ang growth, meron kang fatty acids, meron kang amino acids. Diba? Or, diba ito, fats. Ito is protein. Okay? Dahil these bacteria, maliban sa kanilang pigmentations or color that give them their power, they are also what? Producers of some other nutrients like vitamins, like protein substances, which is necessary for bodybuilding. Di ba? Bodybuilding ito is stored energy. Ito ay, ano ba? Sugar. Energy talaga. Di ba? Ano nila? So yun ang importance ni what? Nila ni AFA at saka ni Aqua. Klaro na? Klaro na? Yes. Now, in general sense, ano ba talaga yung ginagawa ng protein sa katawan ng tao? It is building. Building. Okay, building. Magaling pa the last month, glow. Nagbabasa ka lang talaga ako. So iba yung kanyang reply. Sabi ko, bakit kayo hindi nag-isip na baka yung cause serious? Kasi kung ganun po ang mentality nyo, pwede naman tayo magpa-autopsy. Kaya naman gawin ni Remove yan, swakit na budget niya. Kung gusto nyo, ano pag natalo kayo, magpapit kayo ng milyon. Kasi FDA approve yan eh. Diba FDA approve yan, 54 countries around the world. Parang ang hirap naman na yan ang pagpuntunan mo ng blame. Ano sabi niya? Doc Joe, I've been using the product myself. I know how great the product is. Today, I'm telling you, I'm not bothered about what happened to my mom. That was really for her. Nandun na talaga siya. Kasi kung sana nga, Doc Joe, in-insist ko that time, nung nandito ka 2 months ago, we would have saved my mom's life. But now, tapusin ko lang yung 40 days because I plan to put in my money to renovate. Magkano ba ang isang country stockies? Sabi ko, meron ang country kasi. Meron mo lang country. So magkano yung entire Mindanao? Yung sinabi ko sa kanya na, mataas ka sa konti. Siya na nagsabi, 10 million is enough. Kasi if it's not enough, I can put in 20 million of quality. Sabi ko, ayaw kong malula sa ganyang figure. Kasi kung magkukumplit ako, baka na nasa million din ang komisyon ko. Down na day. Who would not wanted that, di ba? Sinong ayaw mo? Pero sinabi ko sa kanya, ma'am, it's very difficult to put in that big amount of money because we will be flooded with products. Paano natin i-dispose nyo? Baka meron kang time frame. Sabi niya, wala naman ako. Okay lang sa akin. Sabi ko kasi, 2 years yung expiration of product. I don't want to be the one pressured na maubos kong i-dispose yung 2 years expiration. Ayoko na. Kasi as of the moment, my team can only sell more than 2 to 3 million per month. So probably if we can sell the 20 million, maybe in the next 12 months, pwede natin habulin na, ayaw ko nga ma-pressure. Sabi niya, so magkano? Yung sinabi ko sa kanya na, pwede naman mag-umpisa ka na 1.5. Talaga sabi niya, kahit bukas bigyan kita, tulog talaga siya. Sabi ko, no,